salamat. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Kakaupo na po tayo. So, ito yung nireveal ni Lord sa akin nung ako'y nag-aaral ay na-divert po ako doon sa Book of Deuteronomy. No, the word Pentateuch. No? Pag sinabi Pentateuch, ito ay nanggaling sa salitang pakipindot sis. Combination ng Greek word na penta, meaning po ay 5. Penta and chokos, which can be translated scroll. 5 scroll. No? Pag sinabing Deuteronomy is Hadebarim, the words, the fifth of the law. No? At ito naman is also known the Torah. No? Ito yung 5 book. In Hebrew, ang meaning po niyan ay law, batas. Itong 5 aklat na ito sa Bible na tinawag po na Pentateuch ay yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. The 5 books of Moses. No? Para medyo ma-refresh po tayo sa ating pag-aaral. The Hebrew title na Deuteronomy na Adebarim, ibig sabihin niya ay the words. No? Yan po. Taken from the opening phrases po sa Deuteronomy 1:1. These are the words. Yung words po ito yung parting words po ni Moses do sa new generation. Bagong iterasyon na po. No? Na ang Deuteronomy po ay tinawag po niya the fifth law. The fifths of the law. No? Yan, the fifths of the law. At ito po ay sinabi din na misne, ibig sabihin niya repetition of the law. Kaya nga sa Septuagint, tinranslate po yan sa English ng Deuteronomy, yung Deuteronomion Toto, this is the second law. Sabi, the second law. No? Ang Deuteronomy ay, however, is not the second law. It is an adaptation and expansion of much original law given on Mount Sinai. No, binigay po ng Diyos dun siya sa bundok ng Sinai. Ang Deuteronomy po ay tinawag po na the Book of Remembrance. Paalala po. No, pinapaalala po ni Moses sa mga new generation, no, yung bagong generasyon po ng Israel, yung mga pasaway, tinepok na ni Lord Diyos sa ilang. No? So, ito yung mga Christian na nagsasabi, na may mga Christian po kasi sa panahon natin, why study the Old Testament? We are now in the New Testament. No? Since the message is for the Jews or for the Abraham seeds or for Abraham descendant, bakit kailangan pa natin panalangin? We are now under the grace of God, the New Testament Christian na po tayo, di ba? Well, sabi ko nga, hindi mo maintindihan ang New Testament kung hindi mo alam ang Old Testament. Sapagkat ang New Testament is fulfillment ng New Old Testament. Amen po ba dyan? So, kung yung mga pangako na ito para lamang sa lahi ni Abraham, hindi tayo kasama doon. Sabi nga, hindi mo natin dapat pag-aralan ang Old Testament kasi yung mga message is only for the Israelites and for the Jews. Mali po yun. Hindi po totoo yun. Okay. Alam niyo pa ba sinasabi ng Bible? Ito yung babasahin natin ngayon. Sino ba talaga ang mga tunay na lahi ni Abraham? Sino po ba yung mga lahi ni Abraham na pinangakuan ng Diyos na sila tagapagmana ng buhay na walang hanggan? The Abrahamic Covenant. Sino po ba ito? Okay. Sabi ni Pablo sa Galatia, ang tawag po dyan, the Book of Remembrance. Paalala, no? Paulit-ulit. Kaya kasi mga Kristiyano malilimutin eh. Ganon din ang mga Israelites, di ba? Sa panahon natin ngayon talaga, kailangan lagi mong pinapaalala. Pinapaalala mo na nga, hindi pa rin naintindihan, di ba? Okay. In Galatians chapter 3, ito. Mga kapatid, narito ang isang pangkaraniwang halimbawa. Kapag nalagdaan na ang isang kasunduan, hindi na ito mapawawalang kabuluhan din naman, di ba? Pag may covenant, may contract, pinirmahan na yan, kahit ano mangyari, hindi na pwedeng pawalang no, not valid. Kundi, valid na po yan. Di ba? Kontrata na eh. Hindi mo na pwedeng i-breach yan. Pag binreach mo yan, makukulong ka. Hindi ba ba? Madidimanda ka. Ibig sabihin, ang sinasabi po rito ni Moses, ni Pablo, sa mga taga-Galatian, ang sabi niya, merong kontrata, may pangako ang Diyos na kapag ang Diyos ang nangako, kailanman hindi niya pwedeng bawiin. Ano mat mangyari, pag sinabi na ng Diyos, gagawin niya.
Amen. Ito. Hindi rin ito maaaring dagdagan o bawasan. Ngayon, nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang inapo. Hindi sinasabi at sa kanyang mga inapo na mangangahulugang marami, kundi sa iyong inapo. Na iisa ang kahulugan, ito'y si Kristo. Amen po ba dyan? Okay. 17:18. So sinasabi si Kristo. Ito ang ibig kong sabihin. Pinagtibay ng Diyos ang kanyang tipan at ipinangakong tutuparin ito. Ang tipang yaon ay di mapawawalang bisa ng kautusan na dumating pagkaraan ng 430 taon. 430 years silang naging halipin po ng Ehipto. Hindi ito mapawawalang saysay ang mga pangako ng Diyos. Sabihin, yung pangako na yan, hindi mawawala saysay yan. Tuloy-tuloy yan. Kahit ano mangyari, dahil sinabi na ng Diyos, gagawin at gagawin niya dahil ang Diyos hindi po tao na sinungaling. Di ba? Nababali ang pangako. Pero ang Diyos pag nangako, hindi po mababali yan. Gagawin at gagawin niya. Napipilitan siyang gawin kasi nangako siya. Eh, nakita niyo po? Porsche. Pinangako niya to kay Abraham eh. Okay. So, hindi mapawawalang saysay ang mga pangako ng Diyos. Kung ang mana ay pinagkakaloob dahil sa kautusan, hindi na ito dahil sa pangako. Ngunit ang mana ay binigay ng Diyos kay Abraham bilang katuparan ng kanyang pangako. So, ano yung mana na yon? Okay, tutuloy natin. Kung gayon, bakit ibinigay ang kautusan? Idinagdag ito upang maipakita kung ano ang paglabag hanggang sa dumating ang pinangakuan ang inapo ni Abraham. Inapo, sinasabi si Jesus. No? Bakit ibinigay pa yung kautusan? Sabi nga, para makita yung ating mga kamalihan. No? Amen po ba dyan? Ibinigay ang kautusan ito sa pamamagitan ng mga anghel, sa tulong ng isang tagapamagitan, ngunit hindi nangangailangan ng tagapamagitan ang nag-iisa at ang Diyos ay iisa. Okay? Si Jesus po yan. Verse 21. Ibig bang sabihin ito, laban sa mga pangako ng Diyos ang kautusan? Hindi. Ganito ang ibig sabihin. Kung nakapagbibigay buhay ang kautusan, ang tao ay magiging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Ito yung yung pagsunod sa kautusan, yung tinuturo niya rito, yung kaligtasan sa pagsunod ng kautusan, di ba? Ngunit, sinabi ng kasulatan na ang lahat ng tao ay alipin ng kasalanan upang sa pamamagitan ng pananalig kay Jesucristo, ang mga sumasampalataya ay tumanggap ng mga pinangako ng Diyos. Ibig sabihin, hindi sa pagsunod ng kautusan ang tao mariligtas, kundi sa pamamagitan po ng pananampalataya kay Jesucristo. Ito'y pinapaliwanag ni Pablo. Verse 23, bago dumating ang panahon ng pananampalataya, kami alipin ng kautusan hanggang sa mahayag ang pananampalatayang ito. Sinasabi dito ni Pablo, siya, kasi pariseo siya. Yun yung kanilang pananaw. No? Kaya ina-explain niya. Kaya't ang kautusan, ang naging tagapagturo namin, hanggang sa dumating si Kristo. At sa gayon, kami mabilang na matuwid sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ngayong nananalig na kami sa Kanya, wala na kaming pangangalaga ng tagapagturo. Bawal magalis ng face shield at face mask. Amen po ba dyan? Okay. Kung uubo kayo, hayaan yung laway nyo, manatili dyan sa face mask nyo. Verse 26, dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos, sapagkat ang lahat ng nabautismo kay Kristo ay pinananahanan ni Kristo. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at Grego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kabilang kayo saan? Lahi ni Abraham. Nakita nyo? Ang lahat ng kay Kristo, ang lahat ng may koneksyon kay Kristo ay lahi ni Abraham at tagapagbana ng mga ipinangako ng Diyos. And if you are in Christ, if you are Christ, then you are Abraham's seed and the heirs according to the promise. Yun ano ko sa English po. No? Ando ba?
At kung kayo'y kay Kristo, kabilang kayo sa lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos. Sino ngayon ang true Abraham seed? Those who have faith in Christ Jesus, ang tunay na lahi ni Abraham. We are the spiritual seed of Abraham. Maliwanag po ba yan? So that means, lahat po ng teaching po from the Old Testament, lahat ng promise, lahat ng pangako sa Israel ay sa atin po yun. Maliwanag po? Kasi tayo talaga yung mga Abraham seed sa pamamagitan ni Jesus Christ. Nung ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, ikaw ay lahi ni Abraham. Amen? Not all physical children of Abraham are the Israel of God. Hindi lahat. Hindi porke sila'y pinanganak sa Israel, hindi sila'y pinanganak ng Udyo, ay sila ang lahi ni Abraham. Ang sinasabi po dito, lahat ng nakipag-isa kay Kristo ang tunay na lahi ni Abraham. Maliwanag po? At sino yon? Tayo po. Kaya, pwede nating accept ang prinsipyo ng aklat ng sinasabi ni Pablo sa Book of Deuteronomy. Pwede natin i-claim to. Why? Because this promise is promise of God to Abraham's seed. Amen po ba dyan? Tayo po yon. Okay. In Galatians 3:6, sabi niya, in the same way, Abraham believed God, and God counted him as righteous because of his faith. The real children of Abraham then are those who put their faith in God. Maliwanag po, ang tunay na lahi ni Abraham ay yung mga nanampalataya sa Diyos na may gawa ng langit at lupa. At sino po yun? Nanampalataya po ba kayo sa Diyos? Amen. Kaabag-abag po yung mga tao na nakita ko kaapon sa telebisyon na nakapila doon sa Quiapo. They don't care. Patay kung patay sila. Basta makasamba lang sila. Sana ganun ang mga totoong Kristiyano. Patay kung patay. Amen? Ibang klase yung faith na mga yon. Ganon din po ba ang faith natin? Bagamat mali ang kanilang pananampalataya, pero yung faith nila nandun. Tayo, tama ang pananampalataya natin na sa tunay ng Diyos, pero minsan nagsusway yung faith natin. Ay, ayoko, tatamad ako. May ulan eh. Pero sila, hindi, may virus, walang virus. Ingatan kami nila. Nakita niyo ba? Kawawa sila, di ba? So, that is the true spiritual children of Abraham, no? Yung mga nanampalataya. Sabi ng Romans 9, well then, as God failed to fulfill His promise to Israel? No, for not all who are born into the nation of Israel are truly members of God's people. Nakakita niyo po? Being descendants of Abraham doesn't make them truly Abraham's children. For the scripture says, Isaac is the son through whom your descendants will be counted, though Abraham had other children too. Gentile believers are not physical children of Abraham, are, however, is spiritual children. Tayo mga Gentile. Gentile po tayo na mananampalataya. Hindi man tayo pinanganak sa lahi ni Abraham, pero sinasabi ng Bible, we are the true Abraham seed. No? Bakit? Sinunod kasi natin yung pattern ng faith ni Abraham. Yung pananampalataya sa Creator of heaven and earth. All believers are heirs, tagapagbana of the spiritual blessing that accompanied Abrahamic covenant. Ibig sabihin yung Abrahamic covenant dito, yung justification by faith. No? Siya po ay tinuring na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya. Okay. In Genesis, sabi nga, he believed in the Lord, he counted it to him for righteousness. The word justified means, ano ba ang ibig sabihin ng justified? No? It pronounced you, it treated you righteous. Tinuring kang matuwid dahil kay Jesus Christ. Pag sinabing justified, okay. Pakilipat nga, sis. Sige pa. Okay. For a Christian, justification is the act of God not only forgiving the believer's sin, but imputing to him the righteousness of Christ. Hindi ka lang pinatawad sa iyong kasalanan, kundi inilagay pa yung pagiging righteous ni Jesus Christ sa iyo. Kaya ikaw ngayon matuwid dahil ang tinitignan ngayon ng Diyos sa iyo ay si Jesus. Amen po ba yan? Maliwanag po ba yan? You are justified by faith. Ito yung sinasabi po.
Yung Abrahamic covenant na ito ay justification by faith kasi nanampalataya si Abraham sa Diyos na may gawa ng langit at lupa. Until din siya eh. Amen po ba dyan? Kung tigignan niyo yung Bible, kaya tinawag nga siya eh. Sumunod ka, nanampalataya siya. Hindi niya alam saan siya pupunta eh. Basta sumunod ka sa ituturo ko sa iyo saan ka pupunta. Ganon yung faith niya, no? Kaya tinawag siyang Father of Faith. Pinangakuan siya, naniwala siya. At yung binigay sa kanyang anak, sinabi pa nila, ialay mo. Inalay niya, walang dalawang isip. Kasi naniniwala siya sa Diyos eh. Na makapangyarihan ng Diyos. Na nakikipag-usap sa kanya, na nakikipag-ugnayan sa kanya. Amen po ba dyan? Maliwanag po. So, sinasabi ng Bible, marami po yan sa makikita nyo, patungkol sa justification only comes through faith. Amen? Kaya ang ating pag-aaralan ngayon ay nasa Deuteronomy 11, mahaba-haba po yan, pero mabilis lang yan. 11:1 to 32. Ang theme ko po dyan ay the condition of blessing. Pagdating po sa salvation, walang kondisyon. Yung tinatawag unconditional love of God. No? Dahil may nahal ka ng Diyos, iniligtas ka niya. Wala kang ginawa. Di ba? Nang makita ka ng Diyos, no, nakita niya ang puso mo, nakita ka niya, ay iniligtas ka niya. No? Inilapit ka niya kay Kristo sa kanyang anak para manampalataya, para kayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Walang kondisyon yan. But when it comes to blessing, there is condition. Merong pong kondisyon pagdating po sa pagpapala. Yan po yung pag-aaralan natin. What is the condition of blessing? Ano ba yung mga condition of blessing? Una, love the Lord our God and obey His commandments. Maliwanag po ba? Okay, basa po. Okay, ang sabi nga ng verse 1, kaya't ibigin mo ang Panginoon mong Diyos at lagi mong sundin ang kanyang bilin, mga tuntunin, mga batas at mga utos. Anong utos po? Ibigin mo raw ang Panginoon mong Diyos. Anong katunayan ng pag-ibig sa Diyos? Sinusunod mo ang mga tuntunin niya, ang mga utos niya, ang mga batas niya. Amen? Tayo, sinusunod po ba natin? Pag hindi natin sinusunod, hindi talaga natin mahal ang Diyos. Marami pong inuutos ang Diyos sa atin na hindi natin sinusunod. Mamaya makikita po natin. No? Tapos sasabihin natin, I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice. Diba? Kanta-kanta ka pang ganun. Sa labi lang yan, pero wala sa puso. Ang tunay na nagmamahal sa Diyos ay nagmamahal po ng totoo. Hindi lang sa Diyos, kundi pati sa kanyang kapwa. Ito sabi ni Jesus eh. Sige sis, pakipundot na lang. A new command I give you. Ano ang command? Love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this all men will know that you are my disciples if you love one another. Ang sabi nga ng Matthew 28, make disciples. Amen? So, anong katunayan na ikaw ay disipulo ni Kristo? Nagmamahalan kayo, marunong kayong magmahal, may malasakit kayo sa isa't isa. Amen? May concern ka. You care to one another. Pag nakita mo yung kapatid mo na mamali ng pamumuhay, kinukorek mo ng tama. Sabi nga ni Pastor Mac, matapang ka na mag-correct na mali dahil may malasakit ka sa kanya. Tama po ba ron? Kailangan matapang tayo. Matapang kang i-correct mo yung tao na nakikita mong gumagawa na mali. Bakit? Dahil mahal mo siya, nagmamalasakit ka sa kanya. Ayaw mo siyang mapahamak, mapunta sa impyerno. Tama po ba dyan? Amen? Kasi mahal mo siya eh. Yun ang mga tunay na nagmamahal. No, direkta kinokorek niya. Hindi, ay okay yan, pero hindi yan ang bobola. No, wala nang imas-imasan ngayon, lalo na we are now in the last day. Amen? So, sabi ng Bible, lahat po ng yan na nalaman nyo na inuutos ko noong from Genesis to Numbers, na i-remembrance lang to. Inire-repeat lang po ni Moses to kasi pawala na si Moses.
Alam niya nararamdaman niya. Kaya dito sa new generation, pinapaalala niya. Sabi niya, una, anong dapat ninyong gawin? Anong mga utos? Sabi nga, teach to your children. Teach to your children, our great God is sovereign. No, ituro ninyo sa inyong mga anak na ang ating Diyos ay makapangyarihan. I-control everything. Kayang gawin ang lahat. Amen? In verse 2, ito ang sabi, isaalang-alang ninyo sa araw na ito, sapagkat hindi ako nagsasalita sa inyong mga anak. Tandaan nyo, hindi kinakausap ni Moses dito yung mga anak. Ang kinakausap niya rito yung mga parents, yung mga new generation na matatanda. Okay? Na hindi nakakakilala at hindi nakakita ng parusa ng Panginoon ninyong Diyos. Kaya nga sabi niya, hindi yung mga anak niyo ang kinakausap ko kasi hindi nila kilala. Hindi nila na-witnessan papaano kumilos ang Diyos nung kayo'y alipin pa ng Ehipto for 400 years. Nakuha niyo po? Kaya nga gusto ko ipakita niyo to, ituro niyo to, sabi niya. Ng kanyang kadakila, hindi nakikilala ng parusa ng Panginoon ninyong Diyos, ng kanyang kadakilahan, ng kanyang makapangyarihang kamay, at ng kanyang unat na bisig, ang kanyang mga tanda, ng kanyang mga ginawa sa gitna ng Ehipto, kay Parahon na hari ng Ehipto, at sa kanyang buong lupain. Di ba? Nakita niyo ba, sabi niya? No, gusto ko ituro nyo to sapagkat hindi nila na-witnessan. So kayo magkukwento sa inyong mga anak kung papaano ko pinarusahan ang bayan ng ito na 10 salot ang pinadala ko. At yung uling salot, yung mga panganay ay namatay, pati hayop na panganay. Ngunit kayong mga Israelita ay nilampasan ng angel of death dahil nilagyan nyo, sumunod kayo sa aking utos, nilagyan nyo ng dugo ang hamba ninyo. Amen po ba dyan? Kwento nyo yan. Kayo po, anong kwento ninyo sa inyong mga anak? Kinukwento nyo ba kung paano kayo iningatan ng Diyos? Kung paano kayo binago ng Diyos? Kinukwento nyo ba sa mga anak nyo ang kapangyarihan ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos sa inyong buhay? Kwento nyo po yan. Baka kung ano pinagkukwento ninyo. Amen? So, we have to talk about the sovereign God. Ang Diyos ay makapangyarihan, especially in this situation sa pandemic na ito. Huwag kayo matakot, anak. Andiyan si Lord. Kung mamamatay ka, so be it. Di ba? As long as you have faith in God, at least nandun ka na sa piling ng Diyos. Amen? Anyway, one day, bubuhayin ka naman uli ni Lord. Kinukwento niyo po ba yan? Dapat kinukwento niyo yan. Ano pa ang dapat na ikwento nyo? Sabi nga niya, nabasa kami verse 3. Pakibalik nga sis. Pakibalik doon sa verse 3. Ang sabi dito, ng kanyang mga tanda, ng kanyang mga ginawa sa ito kay Paraon. Okay. Pangalawa, letter B, teach to your children the protection of God. Ituro nyo sa mga anak nyo kung paano ko kayo iningatan. Amen po ba dyan? Ang sabi ng verse 6, at kung ano ang kanyang ginawa kay Datan, kay Abraham, at kanyang ginawa sa hukbo ng Ehipto, sa kanilang mga kabayo, sa kanilang mga karwahe, kung paanong tinakpan niya sila ng tubig ng dagat na pula, ng kanilang habulin kayo, at kung paanong pinuksa sila ng Panginoon hanggang sa araw na ito. Kung ano ang kanyang ginawa, thank you, sa inyo, sa ilang, hanggang dumating sa kanya. Sabi dito ni Moses, ituro nyo paano kayo iningatan ng Diyos sa paglabas sa bayan ng Ehipto. Inabol kayo ng mga sundalo. Di ba? Papatayin kayo. Na-corner na kayo. Wala na kayong tatakbuhan. Takot na takot kayo. Di ba? At ang ginawa ng Diyos, binuka ang ilog na pula, yung Red Sea. At doon ay tumawid kayo. At sa inyong pagtawid, paglampas nyo, inaabol kayo,
Woo! Binalik uli ng Diyos ang tubig. Nalunod yung mga kabayo at mga sundalo. Turo niyo yan kung gaano kayo pinroteksyonan ni Lord sa kapahamakan. Amen? Diba? Kanyang ka-powerful. Kung mahal mo ang Diyos, susundin mo ang kanyang mga utos at tuntunin, poproteksyonan ka ng Diyos. Iingatan ka. Amen? Dahil ang Diyos na iyong pinaglilingkuran ay makapangyarihan sa lahat. Naliwanag po ba dyan, mga kapatid? Nothing to worry. Amen? Ano pa? Ang dapat mo ituro. Teach to your children the judgment of God. Turo mo rin. Ang Diyos ay nagpaparusa rin. Nagdidisiplina. Nagpapapunishment din sa mga taong pasaway. Sa mga taong rebelde. Sa mga taong ayaw makinig, ayaw sumunod sa utos ng Diyos. Dinidisiplina. Hindi lang disiplina ang ginawa dito. Punishment. Sa mga taong sumusuway sa mga leaders na itinalaga ng Diyos, mga nagre-rebelde na ayaw makinig sa utos ng Diyos sa pamamagitan ng mga leader na itinalaga niya. Teach them. Turo nyo. Dahil pag hindi ka sumunod, sabihin mo sa anak ko, ito ang mangyayari sa iyo. Parusa. Okay? Anong parusa ang ginawa? Tingnan niyo po. Sa verse 6. At kung ano ang kanyang ginawa kay Datan at kay Abiram, na mga anak ni Eliab, na anak ni Ruben, kung paanong ibinuka ng lupa ang kanyang bibig at nilamon sila, ang kanilang mga sambahayan, ang kanilang mga tolda, at bawat bagay na may buhay na sumunod sa kanila sa gitna ng buong Israel. Sapagkat nakita ng inyong mga mata ang lahat ng dakilang gawa na ginawa ng Panginoon. Nakita na nga eh. Sumusuway pa rin. Ito yung mga tao na nanguna sa pagre-rebelde kay Moses. Wow, maniwala dyan. Nandito na nga tayo sa magandang lugar eh, sa Egypto, no? Na masagana sa honey. Tapos ililipat pa tayo sa ibang lugar na magta-travel tayo. Tagal-tagal natin nag-ikot dito. Wow, pinatay sila ni Lord. Lahat ng tagusunod na patay. See, can you imagine that? Bumuka yung lupa. Nilamon lahat sila ng lupa. Laglag lahat sila. Tapos yung marauli lupa. No? Buti na lang, hindi na bumubuka ngayon dito. Kung bubuka lang to, baka marami maulog eh, di ba? No. Po ba dyan? Judgment of God. Ang Diyos kasi nagdidisiplina rin. Amen? Doon sa mga pasaway. Kaya minsan, di ba, Lord, bakit nangyari sa akin ito? Kasi nga, sabi nila, pasaway ka. Amen po ba dyan? Minsan, yun yung effect eh. Titingnan nyo sa buhay nyo. Baka may mga bagay kayong ginagawa na hindi nalulugod ng Diyos. Amen? Buti kinukorek ka lang. Hindi ka agad diyayari. Tama po ba doon? Sino po magtuturo? Hindi tayo mga nakakaalam. Kaya remembrance pinapaalala Sino magtuturo doon sa mga pumilang kalating milyon doon sa Quiapo? Masisisi mo ba sila? Hindi mo sila masisisi kasi hindi nila alam ang truth. Amen? Kasi ang alam nila, yun ang totoo. Why? Wala kasing nagtuturo sa kanila. Baka may kamag-anak kayo doon, ha? Amen? Wala kasi nagtuturo. Paano mo ipapaliwanag na pag sila'y nagdasal doon, gumagaling sila? Amen? Di ba? Kamukha ni Angeline Quinto na nagpipray daw siya ron. No? Nung nagdadasal siya, biglang nagbasbas daw yung pare ng holy water. Tumama raw sa bibig niya yung tubig. So, magigisinger ako talaga, mananalo ko kaya sa bibig ko. Nanalo nga siya. Di ba? Parang paliliwanag sa kanila yun. Amen? At dapat, alam natin paano ipaliwanag na ang demonyo ay mayroon din kapangyarihan na dayain ka. Nakakala mo, galing sa Diyos yun. Galing sa Diyos, pero sa demonyo pala. Amen? Kasi nga, ino-offer nga niya kay Jesus yung, binigyan siya ng paintulot sa mundong ito na maging mag-ari. But in the last day, tatanggalin ulit siya nito. Di ba? Paano malalaman?
Nadidinig ba siya nung yung maitim na naka-ganon doon? Hindi naman, di ba? Sino nakarinig? Demonyo. Okay. Para talagang mawala ang focus niya sa tunay na Diyos. No? Tutugunin ko yung panalangin niya. Alam niyo ba yun? Kayang gawin ng demonyo yun? Kaya niya nga mag-ibangan nyo eh. Ha? No? Pwede siya mag-ibangan nyo. Para siya si Pirena, nag-iibangan nyo. No? Ano ba yun? Sa Encantadia, kaya niyang gayahin yung itsura mo. Di ba? No? Kakalungkot po. Tayo po ay may responsibility na turuan ng mga taong yun. Kung may kilala kayo doon. Amen? Ano pa pong nais ng Diyos na gawin natin? Teach to your children the benefit of obeying God. Turo nyo rin. Alam mo ba, anak, ito ang pakinabang kapag ikay marunong sumunod sa Diyos. Okay. In verse 8, sabi po ng Deuteronomy, verse 8, kaya't sundin ninyo ang lahat ng utos na aking iniuutos sa inyo sa araw na ito, upang kayo'y lumakas, makapasok at angkinin ang lupain na inyong tatawirin. At upang kayo'y mabuhay ng matagal sa lupain na ipinangako ng Panginoon. Grabe. Anong pangako? Makakapasok ka doon sa flowing with milk and honey, sa promised land, at tatagal ang buhay nyo. Kasi gagamitin ka ni Lord, sumusunod ka sa Kanya, magbibigay ka ng kalwalatian sa Kanyang pangalan dahil sa iyong pagsunod. Ako ko niyo po. No? Sa inyong mga ninuno na ibibigay sa kanila at sa kanilang binhi, isang lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot. Verse 10. Sapagkat ang lupahin na iyong pupuntaan upang ang kinin ay hindi gaya ng lupain ng Ehipto, na inyong pinanggagalingan, na doon nagtatanim ng inyong binhi at inyong dinidilig ng inyong paa na parang taniman ng mga gulay. Ba? Paa pandilig. Alam niyo ba? Nung sila po sa bayan ng Ehipto, no, yung kanilang lupain, yung kanilang pananim, nakadepende yan sa Nile River. No, doon sa dagat doon. Na para yung tubig na yon, yung irrigation ba yan, para makapasok doon, maging basa yung kanilang lupain, ang gagawin nila, tinatapak-tapakan nilang ganon, yung lupa, para lumabat, para makadaan yung tubig. Kaya sabi niya, dinidilig ng inyong paa. Ginaganon-ganon nila. Kaya yung mga paa ng mga Israelita, mga magsasaka, makikita niyo po, para yung tubig po makapasok doon sa kanilang taniman. Nakuha niyo po? Ganyan kayo. Hirap na hirap kayo. Di ba? Ano sa ito? Pero, ito sabi ni Lord, kundi, sabi niya, ang lupain na inyong patutunguan upang ang kinin ay lupaing maburol at malinis at malibis at umiinom ng tubig ng ulan sa langit. Grabe. Sabi niya, yung pandilig nyo, hindi na ganon. Ang Diyos na ang magdidilig niyang galing sa langit. Nakita niyo ba? Para kahit ikay natutulog lang, nadidiligan yung tanim mo, uusbong yan, pagpapalain ni Lord. Hindi na kayo mapapagod. Tinaniman nyo na, hintayin nyo na lang, hindi na kayo nag-irrigate kayo. Kahit tulog kayo, papaulanin ni Lord, mahamog dyan para sumagaan ang tanim ninyo ang gulay. Yun yung blessing ni Lord. Hindi ka na mapagod. Di ba? Galing, no? Galing ng Diyos nila, di ba? Di ba Diyos din natin yun? Amen. Abraham tayo eh. Abraham seed eh. Okay. Ano pa po yung promise ng Panginoon? Grabe to. Pangalawa, sa una, love the Lord your God and obey His commandment. Pangalawang utos, God's promise is high always upon the source of our livelihood. Grabe to. Ang pangako ng Diyos, no? Pinangako niya na siya'y laging nakatingin doon sa source ng iyong pagkabuhayan. Sa source, sa panggagalingan ng kayong kabuhayan. Napakaganda. From the beginning of the year to the very end of the year. Ito sabi, nakaka-amaze. Sa lupaing inaalagaan ng Panginoon, inalagaan ni Lord yun eh. Yung kanahan na yun, yung flowing, iningatan yun. Lupaing inaalagaan ng Panginoon mong Diyos,
Ang pansin ng Panginoon mong Diyos ay laging naroon. Mula sa pasimulan ng taon hanggang sa katapusan ng taon. Sipin nyo, mula January 1, 2020 to December 31, 2020, nandyan si Lord. Doon sa pinagkakakitaan mo, alam niya, nakatingin sa dyan. At ngayon, sabi niya, mula January 1, 2021 hanggang December 2021, andyan ako, nakatingin ako dyan. No, the land that the Lord your God cares for. The eyes of the Lord your God are always upon it from the beginning of the year to the end of the year. Have faith in God. Yung source ng income mo, source ng livelihood mo, iniingatan ng Diyos yan. Inihanda niya yan from the beginning of the year to the end of the year. Andyan ang kamay ng Diyos, andyan ang mata ng Diyos. He will bless the source of your livelihood. Remember that. Because you are Abraham's seed. The promise of God to Abraham is also the promise to his descendants. We are the spiritual descendants of Abraham. Amen po ba dyan? Nakita niyo po? God will bless the source of your livelihood. Kung saan man ang gagaling ang pangkabuhay mo pinagkakitaan mo, be blessed the Lord from the start of the year to the end of the year. Nothing to worry. Remember that. Amen? Pangako po ng Diyos yan. Ang pangako, hindi niya babaliin. Pag nangako ang Diyos, magtiwala ka lang. Amen po ba dyan? Amen. Nakakatuwa, di ba? Hindi tayo iniwanan ni Lord. It is a promise of God. So, ano yung condition of blessing? Sabi sa inyo, may condition of blessing. Kung inyong susundin ang mga utos na aking iniuutos sa inyo sa araw na ito, today, na ibig ng Panginoon ninyong Diyos at siya'y paglingkuran ng inyong buong puso at kaluluwa. Ano sabi? Mahalin, paglingkuran ng Diyos ng buong puso at kaluluwa, ng buong mong pagkatao. Paano mo paglilingkuran Diyos? Diba? Pagmamahal sa pagsunod sa kanyang tagubilin. Ano ba ang mga bilin ng Diyos sa atin? Umayo. Abutin ang mga lost souls. Dalhin kay Kristo ang mga taong naliligaw ng landas. Yun lang naman ang pinagagawa ng Diyos sa atin, magpatutuo tayo. Di ba? Show to the people our good life testimony so that our Father who is in heaven will be glorified. Yun lang naman ang pinagagawa ng Lord sa atin eh. Wala naman. Mahirap ba yun? Hindi, di ba? Napakadali nga. Walang pagod, di ba? Yun ang condition ni Lord eh. Ano pa? Verse 14. Nandiyan na ba? Yes. At ang sabi niya, ibibigay ko ang ulan ng inyong lupain sa kanyang kapanahunan. Ang una at uling ulan upang inyong matipon ang inyong trigo, alak at langis. Ito ang early rain and the latter rain. Di ba? Yung early rain dyan sa panahon nila, sa lugar nila ay between October to January. Yan yung tag-ulan. No, kapag ikaw kahit tulog ka, hindi ka na magpapapadyak dyan para pumasok. Paulanin ni Lord dyan para ikaw ay magkaroon ng ani. Yung source of livelihood nyo eh. Di ba, yung mga ubas, yung trigo, yung mga oil, olive oil, palalagawin ni Lord yan. Hanggang sa latter rain, hanggang sa uling ulan. Yung uling ulan, ito yung tinatawag na, yung springtime na, no? Tinatawag na tagsibol, between March or April. Yan yung springtime sa Israel. Amen po ba dyan? Uulan pa rin, the last rain, the latter rain, uling ulan, para sumibol ang inyong kabuhayan. Napakaganda po ng salita ng Diyos talaga. Paniwalahan po at panampalatayaan natin yung pagpapala ng Diyos. Amen? Huwag kayo manangan sa galing ninyo. Manangan kayo sa galing ni Lord. Wala naman tayong galing eh. Di ba? God gave us the ability to get wealth. Mula lahat sa Diyos yan. Di ba? At ang sabi niya, hindi lang yon. At aking bibigyan ng damo ang inyong mga bukid para sa inyong mga hayop, ikaw ay kakain at mabubusog.
Nakita nyo? Pati yung mga source of income, di ba? Yung livestock, may kakainin yung mga baka, tupa, mga kambing, di ba? Para mabusog kayo. Pag pinatay yung kambing, may makakain kayo. Mabubusog kayo. Abundant, sabi ni Lord. Kaya lang ang kondisyon, mahalin niyo ako. Unahin niyo ako sa buhay ninyo. Di ba? Sundin niyo ako. Gawin niyo yung pinagagawa ko sa inyo. Huwag ninyo sarilinin ang mga pagpapala. I-share niyo. Di ba? Alam niyo po ba, pag kayo pumunta ng probinsya, no? Kakaawa po yung mga tao doon. Swerte pa rin pa tayo dito sa Manila, dito sa city. Kagabi napanood ko, nawang-awa ko doon kay Cara David, yung eyewitness, si John Lloyd, yung bata. Di ba? May sakit. Hindi mapagamot ng tatay kasi nga, una, ambulansyang paa eh. No, ambulansya nila paa kasi sa bundok para makababa sa baba, 4 hours ang travel nila. Lakad. Ang nakalulungkot pa doon, pagdating pa nila doon, wala yung doktor. Grabe, naghintay silang 4 na oras, wala pa rin yung doktor. Na si Cara David, awang-awa eh, dinala na nila sa ibang bayan. Nanghiram ng ambulansya. Ayaw pa rin pagamot ng tatay kasi nga ang problema niya, walang pera. Sabi ni Cara David, wag mong alalahanin, sasagutin ko yung gagastusin. Kawawa naman si John Lloyd. Ang bata, 1 year old. Oh. Lumalabas yung puso, air niya, ano pala yan, sign ng air niya. Lumaganon yung puso, tapos may pneumonia. Tapos tatay. Ang kinakain lang, puro dinikdik na saging, saba. Yun ang pagkain nila sa bundok, saba. Diba? At least tayo dito, nakakakain pa tayo ng masasarap. Kawawa po. We are blessed here. Kaya kung titignan po natin, pag lumabas tayo, nung ako po inasama sa Mindoro, talaga kita ko po yung mga tao, nung dinala namin ng Jollibee, tuwan-tuwa eh. Inistambi yung ibang pagkain, yung Jollibee ang kinain nila eh. Kasi first time nila nakakain ng Jollibee. Amen po ba dyan? Kaya blessed po tayo dito. No? Pinagpapala po tayo. Sabi ni Lord, mabubusog kayo, pagpapalain ko kayo. Amen? So, may reminder naman po si Lord. Amen. Pangatlo, God's reminder not to serve other God. Ito naman. Sabi niya, ito yung paalala ko sa inyo, na mag-ingat kayo, na ma-divert ang inyong isip sa ibang Diyos-Diyosan. Okay, sabi niya, mag-ingat kayo, baka ang inyong puso ay madaya at kayo'y maligaw at maglingkod sa ibang mga Diyos at sumamba sa kanila. Sabi niya, but be very careful, don't let your heart be deceived so that you turn away from the Lord and serve and worship other gods. Baka magaya tayo doon sa iba kahapon. Kasi siguro magaling yung Diyos nila. Tinudinig yung panalangin nila. Oh. Di ba? Madaya kayo. Kayo maglilingkod doon, sabi ni Lord. Alam niyo po ba yung definition po ng idolatry according to Webster? Worship of idols or excessive devotion to or reverence for some person or thing. Ito sabi niya, no? An idol is anything that replaces the one true God. Pag pinagpalit mo ang sa tunay na Diyos, that is idolatry. Diba? Sabi niya. May mga modern idolatry na sinasabi po rito. First, we worship the altar of materialism. No? Na wala ka nang ginawa kundi ayusin, no? Yung mga bili na material na bagay, damit, gusto ko to, magandang damit. O cellphone to, bago to. O yung bahay ko, pagagandahin ko mabuti. Linisin ko maganda. Hindi masama dyan. Pero pag yan lang nakapokus ka, wala ka nang ginawa, kundi yun ang nasa isip mo, that is idolatry. Material things. Di ba? So, yung linggo, gabi, trabaho para kumita ng pera, di ba? Nandyan. That is idolatry. Inuuna mo pa yan kaysa sa Diyos. Kailangan naman niya, pero kung dyan na lang nakapokus lahat ang isip at puso mo,
That is idolatry. Second, na yung iba naman, talagang para ma-promote, gusto nila, buong oras nila, no, nasa trabaho, para kumita, para maganda performance ko sa tingin ng mga management, para ma-promote ako. Di ba? Kahit linggo, papasok ako. Para sabihin nila, oh, sipag naman yun. Kahit linggo, pumapasok. Oh, walang bayad niya. Okay lang, sir, kahit walang bayad. Gusto ko lang matrabaho sa trabaho ko. Grabe, no? Amen? Para ma-promote. Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala ako doon kasi ganun ako dati. Sabi nga ng boss ko, oh, anong ginagawa mo dyan? Wala tayong overtime. Okay lang, sir, kasi gusto ko lang matapos itong ginagawa ko. Ganun po ako dati kasi. Kahit linggo. Inuwi ko nga sa bahay yung trabaho eh. Yung mga libro, bookkeeper kasi ako, yung mga libro, nasa bahay ko, tinatapos ko eh. Kasi may deadline eh. Ginagawa kong opisina yung bahay nung araw. Kahit walang bayad. Kasi wala pa ako sa Panginoon noon. Nakapokus ako sa material things, sa promotion. No? Amen? So, yan po yung sinasabi. Sabi niya, ano mangyayari kapag pinagpalit mo ang Diyos sa mga bagay na yan? What will happen? You will experience the wrath of God or curse of God. Ito ang mangyayari kapag hindi mo inuna ang Diyos sa buhay mo. Sabi nga ng verse 17, kapag gayon, ang galit ng Panginoon ay magniningas laban sa inyo at kanyang sasarahan ng langit. Grabe yan. Upang hindi magkaroon ng ulan at ang lupa hindi magbibigay ng kanyang bunga at kayo mabilis na mapupuksa sa mabuting lupain na ibinigay sa inyo ng Panginoon. Sasarahan niya ang langit. Mawawala ka ng blessing. Babagsak ang pinagtatrabawan mo. Babagsak ang negosyo mo. Kasi, pasaway ka. Hindi ka sumusunod. Hindi mo siya inuuna sa buhay mo. Amen po ba dyan? That is the truth. Kahit anong kayod ang gawin mo, para ka lang naglalagay ng bigas sa butas na basket, tumatapon din. Sayang lang ang pagod. Why? You never prioritize God in your life. Sinabi na nga ni Lord, gusto ko masustain ang iyong spiritual growth. Papaano? Mag-life group ka. Kailangan nandun ka sa life group once a week. Bakit po tinawag na life group yan? Kasi yung grupo na yan yung mga grupo na may buhay kay Kristo. Kaya tangalang life group. Yung mga tao nandyan, yan yung may mga new life in Christ. Kamusta na ang life group nyo? Buhay pa ba? Baka death group na. Amen po ba dyan? Nakakalungkot. Na hindi natin maranasan yung blessing ni Lord eh. Kasi hindi naman natin sila inuuna sa buhay natin eh. Masyado tayong worry sa mga bagay-bagay sa mundong ito. We never prioritize. Pag hindi mo pinaprioritize ang Diyos, hindi mo siya mahal. Yun lang po ibig sabihin nun. Kasi hindi mo sinusunod ang utos niya. Amen po ba yan? Pangapat. God's instruction to teach our children His commandments. Ituro natin sa mga anak natin yung mga utos niya. Ang sabi nga niya, kaya't inyong ilalagak ang mga salita kong ito sa inyong puso, sa inyong kaluluwa, at inyong itatali ang pinakatanda sa inyong kamay at magiging pinakatali sa inyong noo. Ituturo ninyo ang mga iyon sa inyong mga anak na inyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, kapag ikaw ay nahihiga, at kapag ikaw ay bumabangon. At isusulat mo ang mga iyon sa mga hamba ng pinto ng inyong bahay at sa inyong mga pintuang dahan. Grabe. So, sabihin, hindi mo gagawin to for legalism. Ginagawa mo ito for you to understand na ang basis ng iyong pamumuhay ay sa salita ng Diyos. Ituro mo sa anak mo yan. Hindi for legalism. No? Na
sabihin, from time to time, nasa loob ng bahay o sa labas ng bahay, kapag kayo nagkikita, dapat pinag-uusapan nyo ang kabutihan ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos. Tinuturo nyo, kain kayo sa restaurant. Wow, sarap. Order ka na, anak. Alam mo ba, anak, pasalamat tayo kasi the Lord bless us. Kaya tayo nakakakain sa ganitong lugar kasi pinagpapala tayo ni Lord. Galing kay Lord yung mga blessing na yan. Kaya tayo nakakapag-Starbucks, di ba? Nakapagkape, galing kay Lord yan eh. Binigyan tayo ng strength, binigyan tayo magandang trabaho ni Lord. Di ba? Hindi kain na tayo, anong gusto mo, sarap, di ba? Enjoy. Gano'n, hindi. Dapat pinag-uusapan yan. Sabi nga, nasa lahat, anumang ginagawa nyo, matutulog na lang, di ba? Dapat, nire-remind nyo sa mga anak nyo. Ano niyo po yung point? That means, ang mind mo, ay nakapokus sa Diyos, not on earthly things. Di ba? Set your mind on things above, not on earthly things. Enjoy earthly things because it is a gift from God. Amen? Amen? Di ba? Nakakatawa si Lord, di ba? Tingnan niyo po. Bakit maalaga ang Old Testament? Sabi nga ni John Dear friends, I am not writing a new commandments for you. Rather, it is an old one. Tandaan na ito, sabi niya. An old one you have had from the very beginning. Ano yung old one na ito? These old commandments to love one another is the same message you heard before. Luma na yan Hindi naman bago to. Noon pa, yan ang turo ng Diyos. Di ba? Tinuturo ko sa inyo. Nire-remind ko lang kayo, this is an old one. To love one another. When you love one another, that means you love God because you are obeying His commandment. Amen? Nakakatuwa talaga itong salita ng Diyos talaga. Yan ang effect na nagbabasa at nag-aaral. Di ba? Mag-i-enjoy ka. Kaya hindi nyo ma-enjoy kasi hindi nyo minimeditate. Basa lang kayo ng basa, walang reflection. Sabi nga, meditate on it day and night for you to enjoy the message of God, to encourage you, to have the desire to serve God in your life. Amen? Maliwanag po mga kapatid. Panglima, ang ganda God rewarded those who love and obey Him. Nire-reward ni Lord yan. Yung mga nagmamahal at sumusunod sa Kanya. Tingnan niyo po, sabi niya sa verse 21. Upang dumami ang inyong mga araw, ang mga araw ng inyong mga anak sa lupain na ipinangako ng Panginoon. Sa inyong mga ninuno, na ibibigay sa kanila gaya ng mga araw ng langit sa ibabaw ng lupa. Sapagkat kung inyong masikap na susundin, sapagkat kung inyong masikap na susundin ang lahat ng utos na ito na aking ipinag-uutos sa inyo upang gawin, na ibigin ang Panginoon ninyong Diyos na lumakad sa lahat ng kanyang daan at manatili sa Kanya. Grabe. Ano ba utos? Parang isa lang ang utos no? Ibigin at lumakad sa mga kautusan ng Diyos. Lagi. Sabi, lagi niyong alalahanin, lagi niyong isaisip at sa puso ang Diyos. Ano man ang ginagawa ninyo. Di ba? Whatever you do, whether you eat or drink, whatever you do, in words or in deeds, do it all for the glory of God. Amen po ba dyan? Nakakatuwa, di ba? Verse 23. Palalayasin, sabihin, ay palalayasin ng Panginoon ang lahat ng mga bansang ito sa harapan ninyo at inyong aagawan ang mga bansang igit na malalaki, makapangyarihan kaysa sa inyo. Grabe, di ba? Mahina kayo, pero yung malalakas niya, wala yan. No? Yung mga salot sa buhay, wala yan. I-control everything. Wala yung malas-malas na yan, hindi totoo yan. Amen? Kaya nagkakaganong buhay nila, wala kasi sila sa Diyos. Kaya tapos sabihin nila, malas. Hindi. Tapos yung iba naman, pag pinapala, swerte. Wala swerte, walang malas.
Everything is controlled by God. It is a blessing from the Lord. Amen? Always acknowledge, bakit ganyan buhay mo? Thanks God for the perfect gift. Amen? Kakalungkot talaga yung mga tao pag hindi alam ang ano. Sabi niya sa verse 24, bawat dakong matutuntungan ng talampakan ng inyong paa ay magiging inyo. Grabe to. Ang inyong magiging sako mula sa ilang, sa Libanon, mula sa ilog, sa iyo. Sabi niya, bawat dako, saan ka pang pumunta, kontrolado mo yan. May authority ka. You claim that. Saan ka mapumunta? Sa opisina nyo. Pagdating mo sa office, one day, ikaw ang titilangay sa office mo. Amen. Sa trabaho mo, one day, ikaw ang center of attraction doon because you follow God. Yes. Ano ba nangyari sa akin noon? Nung ako'y ma-born again, nangyari po sa akin noon. Dati, ano lang ako sa warehouse lang ako tatrabaho, taga-delivery lang ako Nung araw, nung nakakilala ako sa Panginoon, nagulat ako kung tito ako pinromote. Tinanggal ako sa warehouse, delivery man lang ako. Nilagay ako sa office. Nakita ng presidente yung aking credential. Sayang itong taong to. Kung ginagawa ito sa warehouse, dali mo tito. Yun. Hanggang naging supervisor ako ng credit and collection manager. Tapos pinromote ako, naging auditor ako. Hanggang naging finance manager ako. Binigyan ako sa sakyan. Hindi mo ba? At nung ako'y na-promote na for God's glory, at sabi ng boss ko, okay, use allot 1 hour before you start working. Bible study to the office. Bigyan kami 1 oras. Hindi sila pwedeng hindi umate kasi bayad yung oras nila. Oras ng trabaho yun. Nakita niyo po? Bayad yung oras niyo, Bible study. Siyempre, binabayaran ka. Nagba-Bible study ka, bayad ang oras mo. Diba? Start ng work namin, 9 o'clock. Bible study hanggang alas 10. Saka kami magtatrabaho. Everyday yun. Isipin niyo po, yung kabutihan ng Diyos. Amen po ba dyan? God will lift you up. Because you love Him, you obey Him. Amen po ba dyan? Ito pa po, sabi niya, walang taong magtatagumpay laban sa inyo. Sisidlang ng Panginoon ninyong Diyos ang pagtatakot at pagkakasindak sa inyo ang lahat ng lupain ng inyong tutuntungan. Gaya ng kanyang ipinangako sa inyo, inilalagay ko sa harapan ninyo sa araw na ito ang pagpapala at sumpa. Oh, grabe, tignan nyo. Kag susunod kayo, makikita nyo ito yung pagpapala. Pag hindi kayo sumunod, ito ang sumpa. Ano yung sumpa na yan? Gusto niyo ba malaman yung sumpa? Amen. At least gusto niyo malaman. Ito. At kapag ikaw ay ipapasok ng Panginoon mong Diyos sa lupain na inyong paroroonan upang angkinin, iyong ilalagay ang pagpapala sa bundok ng Jerusalem. Ang sumpa sa bundok ng Hebal, hindi ba sila ay nasa kabila ng Jordan? Ano nangyari? Yan. Ito, verse 2. Ang pagpapala kung inyong didinggin, ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniutos sa inyo sa araw na ito. Ang pagpapala, kung susundin nyo. At ang sumpa, kung hindi ninyo didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos, kundi liliis ang dahan sa daan ng aking iniutos sa inyo sa araw na ito upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo nakikilala. Yun yung sumpa pag hindi kayo sumunod. Amen po ba dyan? Pero pag sumunod ka, pagpapalain ka ng Panginoon. Di ba? At kapag ikaw ay ipapasok ng Panginoon mong Diyos sa lupain ng iyong paroroonan upang angkinin ang iyong ilalagay at pagpapala sa bundok ng Gerizim at ang sumpa sa bundok ng Hebal, hindi ba sila'y nasa kabila ng Jordan sa dakong nilulubugan ng araw? Sa lupain ng mga Kananeo na tumatahan sa Haraba, sa tapat ng Gilgal na katabi ng mga Hensina sa More, sapagkat kayo'y tatawid sa Jordan upang pasukin at angkinin ang lupang ibinibigay sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos. Kapag ito'y inyong nahangkin at nanirahan na kayo roon, ano sabi? Mag-ingat ninyong gagawin ang lahat ng mga tuntunin
at mga batas na aking itinakda sa inyo sa araw na ito. Sabi ng Panginoon, maging maingat po tayo. Gawin natin. No? Ano po ba ang mga utos ng Panginoon? Sa ating panahon, ano ba ang utos ng Panginoon bago siya umakyat sa langit? Matthew 28. Diba? Umayo kayo. Gawin ninyong alagad ang mga tao. Amen po ba dyan? Sabi po ng Romans 15, anong dapat nating ina-ambisyon sa buhay? Anong dapat nating ini-aim sa buhay? Tingnan niyo po. My ambition has always been to preach the good news. Sabi ni Pablo. Where the name of Christ has never been heard. Nakita niyo po. Ang ambisyon niya, ipangaral ang mabuting balita ni Kristo doon sa mga taong hindi pa nakakakilala kay Kristo. Huwag doon sa mga nakakilala na, huwag kayong magpapirate doon sa wala pang pagkakakilala. At sabi niya, rather than where a church has already been started by someone else, I have been following the plan spoken of in the scriptures where it says, those who have never been told about him will see, and those who have never heard of him will understand. So ipangaral ninyo doon sa mga wala pa pong pagkakakilala kay Kristo para makita nila at maintindihan nila ang kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. Huwag na doon sa kapwa nyo Kristiyanong nakakaalam. Alam na nila, may church na yan eh. Huwag yan ang agawin. Kaya hindi katulad ng iba, nangaagaw, di ba? So ang goal ni Pablo ay ma-reach out po yung mga hindi pa po nakakapakinig ng gospel. Yung mga hindi pa nakakaintindi. Diba? Yun yung primary function ng New Testament evangelist. Kaya mahalaga po ang evangelist. At ang mga evangelist po ay tayo po. We will testify for the goodness of Jesus. Tayo po dapat na nagpapatutuo. At katapos mapagtutuo, dapat madala sa church. No? Na meron po, di ba sa Ephesians 4:11, may evangelist. No, yan po yung nag-e-exist ngayon na matindi. Yung mga evangelists at pastors and teachers. Na matapos nilang marinig na dadalin mo ngayon sa church sa mga pastor para sila ma-disciple. Yun po yung mabigat, yung mag-disciple. Amen? Yung mag-consolidate ng mga bago. Kaya nga, di ba sabi doon ni Pablo, I planted the seed, Apollos watered it, and God make it grow. Di ba? Kuha niyo pa mga kapatid. Yun po yung pinagagawa ni Lord sa atin. Kung susundin po natin yan, ang pangako ng Diyos, the Lord will bless you. Kasi nag-glorify siya. Lagi lang natin sinasabi sa pulpit yan eh. Kasi doon lang talaga naman nakapokus ang church sa Great Commission. Pero, lagi natin pinapaalala, pero hindi naman nagagawa. Kasi kung nagagawa natin, wala na, magte-third service na tayo. Amen? 2 service na nga lang, marami pang nag-a-absent eh. Amen po ba dyan? Marami pa dito wala sa live group. Sino dito wala sa live group? Taas ang kamay. Ang sinungaling, mananagot kay Lord. Sino walang live group dito? Ayun yung baktas, nahiya kayo. Dapat nasa live group po tayo para tayo po ay maalagahan. Sabi nga, pag sinabing life group, ito yung grupo ng mga tao may bagong buhay kay Kristo. May buhay. Amen? Amen? So, what is the promise of blessing? Ano yung promise ng blessing? Ito po ang conclusion natin. Pakibasa nga po. Teka muna sis, mamaya na yan. Wala excitement eh. Okay. Ano yung conclusion natin? Love the Lord and obey His commandments. Yan. Hindi rin naman tayo mag-extend na matagal. Okay. So since ang pinagagawa po natin Diyos sa atin ay abutin ang mga kaluluwa, ang church po natin ay mayroong planning. May timeline po tayo. Bagamat medyo late na tayo, gusto ko lang explain sa inyo. Kasi dapat alam niyo po ito. Especially the leaders. Sino pa yung mga live group